Pumalag ang kampo ni VP Sara sa hiling ng prosekusyon na buksan ang kanyang financial records. Di raw dapat gamitin ng impeachment court para magbakasakali lang ng ebidensya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Live mula rin dito sa Senado. Dexter, anong sabi ng defense team sa hiling ng prosekusyon? Willard, isa lamang fishing expedition at may mga batas na malalabag kapag inilahad ng impeachment court ang mga bank records, AMLAC reports, tax documents ng isang tao. Diyan sumentro Willard ang argumento ng depensa sa oral arguments kanina. Tinukuran ni Attorney Michael Powa ang argumento ng depensa na pagtutol sa mosyon ng prosekusyon na maipasupina ang bank records, AMLAC reports at tax documents ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Manscarpio. Sinimulan ni Attorney Powa ang kanyang argumento sa pagsasabing ang issue ay hindi sa kawalan ng kapangyarihan ang impeachment court na ipasapina ang mga hinihingi ng prosekusyon, kundi kung paano gagamitin ng impeachment court ang kapangyarihang ito na maaring humantong para maisantabi ang due process at may mga batas na malalabag pa. Pinaalala din ni Powa sa korte na ang isang sapina ay dapat malinaw at specified kung ano talaga ang nais ipasapina at may direktang kaugnayan nito sa isinasagawang paglilitis. Pero kung ang pagpapasapinaan niya ay para lang makahanap ng pag-asa para magkaroon ng isang matibay na ebidensya, abay nawawala raw ang tunay na hangarin ng impeachment court na makapag-deliver ng hustisya. At sa halipan niya ay magiging kasangkapan pa ang korte para sa isang fishing expedition ng prosekusyon. Giit ni Powa, ang isang kaso ay dapat may kalakip ng mga ebidensya na magsusuporta sa mga akusasyon. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Ipinunto rin ni Powa ang nakasaad sa Anti-Money Laundering Act na naamyandahan na Republic Act No. 11521 na ipinagbabawal ang mag-disclose ng AMLAC reports at hindi rin nakasaad sa batas na exempted ang impeachment proceedings. Katunayan na niya, isa sa ebidensya ng prosekusyon na AMLAC report, may nakalagay rito na hindi ito maaring gamitin bilang ebidensya sa isang formal proceedings. Malinaw niya ang nakasaad sa Internal Revenue Code ng bansa na paglabag sa nasabing batas ang pag-disclose ng tax records ng isang individual. It's beyond debate, no? That due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors. Willard, sa kanyang press con ngayong hapon pagkatapos ng impeachment trial proceedings kanina, sinabi ni Attorney Michael Powa na tiwala siyang nakumbinsi niya ang impeachment court o itong mga senator judges na mabago yung kanilang pag-iisip at ligwakin ang mosyon ng prosekusyon na ipasapina ang mga tax records at bank records ng Vice President. At pagdating ng Lunes anya, anuman ang magiging desisyon ng impeachment court ay maluwag nila itong tatanggapin. Pero hindi nila isinasantabi ang anumang legal na remedy. Willard? Dexter, so sa Lunes inaasahan ang desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol dyan sa issue ng pagbubukas ng tax records ng bise. So ibig ba sabihin ay wala ng testigo na sasalang sa impeachment court, Dexter, at yung desisyon lamang ang naka-agenda sa Lunes? Yan ang ating inaasahan, Willard, dahil sa bago mag-adjourn yung impeachment court kanina ay binanggit na sa Tuesday na o sa Martes na
June 21 ihaharap itong si NBI Director Melvin Matibag na siyang pinakahuling testigo para dun sa Article 4. So ibig sabihin ang buong sesyon o yung buong impeachment trial sa Lunes, sa July 20, ay ilalaan para sa pagpapatuloy ng mga pagtatanong ng mga senator judges dahil mabibigyan sila, Willard, ng pagkakataon na tanungin yung depensa at yung prosekusyon kaugnay doon sa kanilang mga argumentong inilahad kanina. Kaya inaasahan natin after that ay magkakaroon na ng desisyon kung kailangan bang ipasapina itong mga tax records, mga AMLAC reports at bank records ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Willard? Maraming salamat. Dexter Ganibe ng Abante nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.